Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sandro. Bagamat taga-probinsya ang aking mga magulang, ay dito na ako lumaki sa Maynila. Partikular na sa lungsod ng Quezon. Kaya kung tungkol sa mga kababalagan ang pag-uusapan natin, baka mapagtawanan lang kita nang hindi sinasadya. Nasa modernong panahon na tayo at wala pang 5 kilometro, may mall na mula sa bahay namin. Kaya kahit isang saglit, hindi yan sumagi sa aking isipan. May kapatid si Papa. Siya si Tita Clara. Nung nagbuntis ang aking tita, dun muna siya sa amin nakitira. Sa probinsya kasi sila nakatira. At iminungkahi ni Mama na sa bahay muna siya hanggang sa makapanganak para hindi kami kinakabahan dahil wala siyang kasama. Unang-una, yung asawa ni Tita Clara ay nasa abroad. Pangalawa, malapit kami sa mga pangunahing pangangailangan kagaya ng ospital. Kung kaya't ng mga 7 buwan nang nagbubuntis si Tita, doon na siya sa isang kwarto sa bahay muna pinatira. Para kung sakaling may emergency, madali namin siyang madadala sa ospital. May sasakyan naman kami at marunong naman kaming mag-drive. Kasama ako dun. Kaya anytime mga anak si Tita, may maghahatid sa kanya sa ospital. Kaya pinakamagandang option na napili yun ni Tita na tumira muna sa amin. Ang tita ko yung nasa 30s na siya. Yun yung unang panahon magkakabibi siya. At laki pa siya sa probinsya, kaya medyo makaluma ang paniniwala ni Tita Clara. Makalipas ang ilang araw sa paglagi ni Tita Clara sa aming bahay, nagsabi ito kay Mama. Ate, ipapakiramdam ko dyan sa isa niyong kapitbahay. Sabi ni Tita Clara. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong naman ni Mama. Lagi kasi akong tinitingnan. Parang laging galit. Sabi pa ni Tita Clara. Galit? Nakatingin sa'yo? Lalaki ba yan? Tanong pa ni Mama. Babae ate. Yung matandang babae po dyan. Sabi naman ni Tita Clara. Nung marinig ko yun, natawa na lamang ako. Sa isip-isip ko, ang weird talaga nito ni Tita. Kaya sabi na lang ni Mama na huwag nilang pansinin at baka naninibago lang si Tita Clara. Kinabukasan, iyon na naman ang ikinukwento ni Tita Clara kay Mama. At tinititigan daw siya ng kapitbahay naming matandang babae. Dahil medyo matagal na kami dyan nakatira, halos lahat ng kapitbahay namin, kilala na namin. Pero wala kaming maalalang matandang babae na dinidescribe ni Tita Clara. Kung kaya't minsan sinamahan namin si Tita Clara nung umaga. Naglakad-lakad kami sa aming kalye. Kasama yung mama ko at saka yung isa kong kapatid na babae. Nung malapit na kami sa kanto, biglang napahinto si Tita Clara. Ate, yan siya oh. Yan sa kanto. Diyan ko siya laging nakikita. Sabi pa ni Tita Clara. Ngunit malayo pa lamang. Parang umalis na kaagad yung matandang babae. Kung kaya't hindi namin nakita ng maayos. Kaya napasabi na lang si Mama. Baka masyado ka lang OA, Clara. Baka naglalakad-lakad lang din yung matanda. Huwag mo na lang pansinin, sabi ni Mama.
Kung kaya't sa kabila ng pagsusumbong ni Tita Clara, hindi na lamang din ito pinansin ni Tita. Malamang dahil sa pagbubuntis niya, nagiging sensitive nga siya. Parang tama si Mama. Sumunod na araw, sinamahan ulit namin si Tita kasi nga buntis siya. Pero sa pagkakataong ito, nauna na silang maglakad at nakasunod lamang ako. Doon ulit sa street namin na yun sila naglakad-lakad hanggang papunta dun sa dulong kanto. Pagdating sa kanto, merong maliit na intersection kasi dun. At pagdating dun nagpatuloy pa din sila sa paglalakad. Habang ako'y medyo nasa malayo, nasa likuran nila. At humahabol lang ng lakad. Nang sa medyo tagong parte ng street namin, may nakita akong matandang babae. Hindi pamilyar sa akin ang mukha ng matanda. Ngunit kapansin-pansin na, nakatuon lamang ang tingin nito kung nasaan sila Tita Clara. Parang buong atensyon nito ay dun lang nakatuon at hindi napupukaw. Na parang minamatyagan ang bawat kilos ni Tita Clara. Yung matandang babae ay maliit lamang at may kapayatan. Puti na ang buhok nito na nakapusod. Sa sobrang tuon ng atensyon ng matanda, ay hindi na nito namalayan na tinitingnan ko din siya. At nang medyo makalapit ako, ay para itong nabigla. Yung biglaan niyang pagtingin sa akin ay nakita ko ang talim ng kanyang tingin. Sabay yuko nito, at biglang lumayo. Kaya napapunta agad ako kina Tita. Pero hindi ko na yun sinabi pa. At hinayaan na lamang dahil baka magpanik pa si Tita Clara. Pero pagkatapos nun, ay binaliwala ko na lamang din. Inisip ko medyo weird lang yung matandang babae na yun kanina. Isang gabi, sumasakit ng tiyan ni Tita Clara. Kung kaya't natataranta na kami, lahat sa bahay. Parang manganganak na si Tita. "Sandro, ihanda mo na yung sasakyan! Bilis!" sigaw ni Mama. "Pupunta tayo ng ospital. Si Clara, manganganak na." Kung kaya't ako naman ay dali-daling nag-start na ng sasakyan. At medyo natataranta na rin ako. Halos hindi na kami magkandamayaw sa bahay nun. Si Mama ay parang hilong-talilong at si Tita Clara naman nagsisigaw na dahil sa sakit ng tiyan. Nang makastart na yung sasakyan, ay kaagad naming inakay si Tita papunta sa sasakyan. Ako lang, si Mama at saka si Tita ang nasa kotse nun. Papunta kami ng ospital. Pagkalabas namin ng gate, ay niredy ko na ang sasakyan at ihahataw ko na. Ngunit bago yun, may papaliko muna sa kanto ng street namin. Kung kaya't medyo nagminor pa ako. Pagkakabig ko, ay bigla akong nakakita ng babae na nasa kalsada. Nakasuot ito ng itim. Mahaba ang buhok. At ang buhok nito ay nakalugay at natatakpan ang kanyang muka. Nakatayo lamang ito sa gitna ng kalsada sa daraanan namin. Dahil dun ay napahinto ang sasakyan na minamaneho ko. Habang pinapakalma ni Mama si Tita, nagulat naman si Mama. Bakit ko daw hininto yung sasakyan? Ba't kuminto? Sigaw ni Mama. Sabay turo ko sa aming harapan. Pagkatingin ni Mama, ay pati si Mama ay nagtaka. Dahil kung anong ginagawa nung babae dun sa gitna ng kalsada. Kung kaya't binusunahan ko na yung babae. Ngunit tila hindi ito natitinag. Nakatayo lamang ito dun.
at medyo nakayuko. Ngunit hindi gumagalaw at hindi umaalis sa kanyang pwesto. "Sigawan mo nga!" sabi ni Mama, na halatang natataranta na. Ako naman na ibinasinahan ko ulit at ibinaba ko ng windshield ng kotse. Dahil dun sumigaw na ako. "Ate! Emergency po!" sigaw ko. Ngunit walang reaksyon ng babae. Nakatayo lamang ito dun. Kung kaya't nainis na rin ako. Kinambyo ko ng sasakyan. Binuwelta ko na lamang at iniwasan yung babae. Pagkaiwas ko, humarang ulit sa dadaanan namin yung babaeng nakaitim. Kaya iniatras ko ulit ang sasakyan at iniwasan ko ulit siya. Pero sa isang iglap, nasa harapan na namin ito. Kaya napipiko na si Mama. Ako naman nalilito na rin. Dahil hindi ko alam ba't kami hinaharangan ng babaeng ito. Ngunit kung paano niya kami harangan, medyo kinikilabutan ako. Pero hindi ko din masyadong iniisip. Dahil ang nasa isip ko, kailangan makarating kami ng ospital. Mga anak na si Tita. Nang maya-maya pa, habang nakatungo yung babae, bigla nitong idinipa ang kanyang dalawang kamay na parang hinaharangan kami. Ngunit napansin ko na parang hindi normal ang haba ng kamay niya at maging ang mga daliri. Parang mas mahaba sa normal. At maging ang mga kuko nito ay hindi rin normal ang haba. Nang bigla na lamang itong tumingin sa akin, pulang-pula ang mga mata nito na nanlilisik. Ngayon pa lamang ako nakakita ng ganun, na tila tumatagos sa aking pagkatao. Nakaramdam ako ng matinding takot ng mga sandaling yun. Kaya bigla akong napakambyo pa atras at sabay tapak sa silinyador sa sobrang nervyos. Napakapit na lamang sila Mama sa sasakyan habang nasa likuran. Kasabay naman nun, biglang pagsigaw ni Tita Clara. Lalong sumakit ang tiyan niya bigla. Kaya nataranta na naman ako. Napapreno naman ako bigla. Pagkasigaw ni Tita, parang nahimasmasan rin si Mama sa pagkataranta. Patuloy pa rin ang pagsakit ng tiyan ni Tita Clara. "Ano ba? Ospital na tayo!" sigaw ni Mama. Kaya sa kabila ng aking pagkataranta, naisip ko na lang na idiretso yung sasakyan. At kung haharang yung babae, bahala na. Bahala na kung masagasaan siya. Kung kaya't binuwilt ako muli ang sasakyan at inarangkada ko sabay diin sa may silinyador. Humarang muli ang babae sa kalsada. Ngunit nang malapit na ito, bigla ko itong niliko at iniwasan yung babae. Iniliko ko at nag-iba kami ng daanan palabas ng subdivision at sabay harurot. Kahit mga hams ay sinasagasaan ko na lang dahil sa pagkataranta. Sa kabila nun nakaramdam ako ng kahit paanong ginhawa dahil pakiramdam ko inalusutan na namin yung babae. Nang bigla na lamang may lumagabog sa bubungan ng kotse. Nagulat kaming lahat na nasa kotse at napasigaw. Buti na lamang at wala kaming kasalubong na sasakyan noong mga oras na yun. Nang ilang saglit pa'y napansin kong may nakakapit na kamay sa may bubungan ng kotse. At kitang-kita ang mga napakahaba na itong kuko na parang inaabot ako. Kaya napasigaw ako at pati si Mama ay nakita yun. Dahil doon ay nadiinan ko ng husto ang silinyador. Todo ang sigaw ko habang nagmamaneho. At pati si Mama ay sumisigaw na rin. Si Tita Clara naman ay patuloy ang paghiyaw dahil sa pananakit ng tiyan.
Tarantang-taranta na ako. Nang mahagip ng paningin ko ang pindutan para sa salamin ng kotse. Kung kaya't pinindot ko agad yun. Sumigaw muli si Mama. Naidiretso ko na ng ospital. Yun nga ang ginawa ko. Lalo kong pinaspasan ng pagmamaneho papuntang ospital. Subalit ramdam na ramdam ko pa din ang nilalang na nasa bubungan ng kotse. At dahil doon ay lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Buti na lamang talaga at 10 oras na ng gabi noon. At wala nang nakakasalubong pang sasakyan. Pagkasara ng bintana ng kotse, maya-maya pa'y parang may humahampas sa salamin nito. Yung kamay iyon ang nilalang na yun, na tila binabasag ang salamin ng kotse. Nagsigawan na naman kami sa loob ng kotse. Sila Mama ay panay na ang dasal, habang ako ay patuloy sa pagsigaw habang nagmamaneho. Nang maya-maya pa, nakita ko na ang building ng ospital na pagdadala namin kay tita. Dahil doon ay lalo ko pang binilisan ng pagtakbo. At ng mga sandaling yun, ay tila gumaan ang dala ng kotse. Naramdaman kong parang nawala ang nilalang na nasa bubungan. Hindi ko alam kung nalaglag ba ito o basta't bigla na lamang nawala. Basta't alam ko nawala na yung nilalang sa bubungan. Pagkadating ng ospital, dali-dali na kami sa emergency room para kay tita. At muli kong tiningnan ang bubungan ng kotse. Nakita kong lumundo talaga ang bubungan ng kotse namin. Ngunit wala na ang nilalang dun. Ilang oras pa'y nakapanganak naman na si tita. Laking pasalamat namin ni Mama at naging maayos ang panganganak ni tita. Simula nun talagang nag-ibang pananaw ko sa mga ganyang bagay. Yun nga lamang, paglipas ng ilang buwan, napagtanto namin na nagkaroon ng depekto ang baby ni tita. Ayon kay tita ay umiksi daw ang dila nito at hindi nakakapagsalita. Sa ngayon, medyo malaki na yung pinsan ko. Pero hindi pa rin ito nakakapagsalita. Iniisip ni tita na may kinalaman ng aswang kung bakit nangyari yun. Ako naman, bagamat mahirap paniwalaan, naniniwala ako kay tita. Mahirap ang paniwalaan. Pero kung nandun ka mismo at nakaranas nun, talagang magbabago ang pananaw mo sa ganitong mga bagay. Kahit ngayon, nahihirapan pa rin akong isipin kung paano nangyari yun. Isipin mo na lamang na halos tanaw na namin ang mall mula sa bahay namin. Pero kahit sa panahon ngayon, may mga umaaligid-aligid pa rin ng mga aswang.